Isipin mo ang senaryong ito. Ang pinakamataas na pinuno ng bansa mo, kasama ang asawa niya, ay nagpa siyang palitan ang buong pambansang paniniwala. At hindi lang ito isang simpleng suwestyon mula sa pamahalaan, isa itong madugo at marahas na pulisiya. Oo nga pilit nilang ipinapasunod ang lahat sa isang bagong Diyos-Diyosan. At kung ikaw ay tututol, buhay mo ang kapalit. Naisip mo ba kung ano ang gagawin mo sa ganyang sitwasyon? Nakaakilabot na isipin. Di ba? Kasi ngayon, sa gitna ng matinding takot at panggigipit na ito, may isang taong pumalag. Isang lalaking naglakas loob na hamunin ang pamahalaan sa isang literal na buhay o kamatayang tunggalian sa ibabaw ng isang bundok. Kumbaga, harap-harapan talaga. Harap-harapan. Ang patakaran, kung sino ang makakapagpapabagsak ng apoy mula sa langit, siya ang panalo. Maligayang pagdating sa ating malalim na paghihimay kung saan kinukuha natin ang mga sanggunian tulad ng mga artikulo at mga lumang tala ng kasaysayan upang kunin ang mga pinakamahalagang aral na magagamit natin ngayon? Isang napakabigat na bungad para sa atin ngayon. Alam mo, madalas nating basahin ang mga ganitong tala bilang mga kwentong bayan na lamang. Tama, parang pabula lang minsan Oo, ngunit ang lalim ng kasaysayan sa likod ng mga tekstong ito nagpapakita ng isang matinding labanan para sa isipan at katapatan ng mga tao. Ang sinusuri natin ngayon ay hindi lamang isang labanan ng relihiyon. Ano ba talaga siya sa mas malalim na pananaw? Isa itong masusing pag-aaral kung paano ginagamit ang kapangyarihan para kontrolin ang lipunan. Pati na rin ang bigat ng ating mga piniling paniniwala at ang mga nakakagulat na dahilan kung bakit kinakailangan ang mga pambihirang pangyayari o mga himala sa mga kritikal na yugto ng kasaysayan. At iyan mismo ang misyon ng ating pagsusuri ngayon. Ayon sa mga dokumentong nakalatag sa atin, kailangan muna nating intindihin kung sino ba ang mga nagpapatakbo ng lipunan noon. Bale, kailangan nating kilalanin yung mga nasa poder. Eksakto. Okay, himayin natin ito. Teka, para mas maintindihan ko at ng ating tagapakinig, sino ba talaga ang mga nasa kapangyarihan sa yugtong ito? May uroon tayong isang hari na nagngangalang Ahab. Si Ahab, tama. Naghari siya sa hilagang kaharian ng Israel bandang 874 hanggang 753 bago dumating si Kristo. Medyo matagal-tagal din yun Oo, at hindi natin maiintindihan si Ahab kung hindi natin kilala ang kanyang ama, si Haring Omri, para mabigyan natin ng malinaw na larawan ng tagapakinig natin kung gaano kalakas ang dinastiyang ito. Si Omri ang nagtayo ng kabiserang lungsod ng Samaria. Siya pala ang nagpasimula nun? Siya nga, sa mga nahukay na ebidensyang arkeologikal na patunayan na sobrang sikat at makapangyarihan ni Omri noong panahon niya. Gaano kasikat? Sa katunayan, kahit makalipas ang 100 taon matapos siyang mamatay, itinatawag pa rin ng mga kalabang hukbo ng Assyria ang buong kaharian ng Israel bilang lupain ni Omri sa kanilang mga opisyal na ulat. Ganon sila katunog. Grabe, 100 taon tapos pangalan mo pa rin ang nakakabit sa bansa. Meron sigurong silang matatag na ekonomiya at malakas na militar. Walang duda. Ibig sabihin, hindi sila basta-bastang pamahalaan na madaling pabagsakin. Nakatayo sila sa isang matibay na pundasyon ng kapangyarihan. Pero ang nagpabago sa takbo ng lahat, ayon sa ating pag-aaral, ay ang asawa ni Ahab na si Reyna Jezebel. Dito napapasok ang malaking gulo. Anak siya ng hari ng Sidon. Kaya bukod sa alyansang politikal, dinala niya ang kanyang sariling paniniwala. Yun ay ang pagsamba kay Baal. At hindi lang niya ito basta ginawang pagpipilian, di ba? Ginawa niya itong opisyal na relihiyon ng estado. At diyan nagiging mapanganib ang sitwasyon. Ginamit ni Jezebel ang makinarya ng gobyerno upang puksain ang lumang paniniwala. Literal na pumatay siya ng daan-daang tagapagsalita at propeta ng Panginoon o Yahweh para lang linisin ang landas para sa kanyang Diyos. Isang sistematikong pagpuksa talaga. Ayun nga. At mahalagang mangmunawaan natin kung sino ba itong si Baal. Kasi hindi siya basta rebulto lamang. Sa paniniwala ng mga Kanaanit, si Baal ang pinakapangunahing Diyos. Ano ba ang hawak niyang kapangyarihan ayon sa kanila?
Siya daw ang Diyos ng ulan, ng panahon, ng bagyo, at ng kasaganahan sa agrikultura. Sa mga lumang siling, madalas siyang inilalarawan na may hawak na kidlat na parang sibat. Okay, himayin natin ito. Kung iuugnay natin iyan sa mga pangyayari ngayon, may hahalin tulad natin ito sa isang agresibong pag-agaw sa pamumuno ng isang malaking kumpanya. Paanong naging ganun? Isipin mo na binili ng isang agresibong grupo ang kumpanyang pinapasukan mo. Pero imbes na dahan-dahang iakma ang mga empleyado sa bagong sistema, sa pilitan nilang ipinasara ang lahat ng lumang opisina. Tinanggal sa pwesto ang mga dating pinuno. At ang sinumang umangal hindi lang tatanggalan ng trabaho, kundi tatanggalan ng buhay. Natin kung bakit napilitang sumunod ang mga tao, kailangan nating tingnan ang anggulong pang-ekonomiya. Ekonomiya. Paano pumasok ang pera o kabuhayan dito? Kasi nga, kapag sinabi nating Diyos siya ng ulan at panahon sa isang sinaunang sibilisasyon na umaasa sa pagtatanim, hindi lang ito usaping espiritual. Ito ay usapin ng kaligtasan ng bituka. Nakasalalay sa agrikultura ang buhay nila. Tama, ang buong kabuhayan ng bayan ay nakasalalay sa ulan. Kaya sa pananaw ng gobyerno noon, kung kontrolado ni Baal ang ulan, kontrolado niya ang supply ng pagkain at syempre ang yaman ng kaharian. Bale, ang pagsamba kay Baal ay pagsamba sa mismong sistemang nagbibigay ng pambansang kita o ekonomiya ng bansa nila? Eksakto. Kung tutol ka kay Baal, tutol ka sa pag-unlad ng bayan. Kaya pala ganun kabilis na pasunod ang karamihan. Kapag ang sikmura na ng pamilya mo ang nakasalalay, mahirap manindigan para sa isang hindi nakikitang prinsipyo. Mahirap talaga, lalo na kung gutom na ang mga anak mo. Pero dito papasok ang pinakamatinding bahagi ng ating sinusuri. Sa gitna ng makapangyarihang pamahalaan ng ito, lumitaw si Elijah. At pansinin natin, ang mismong pangalan niya ay isang direktang pagtutol. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng pangalan niya? Ang ibig sabihin ng Elijah sa lumang wika ay, si Yahweh ay Diyos. Isang paghamon na agad sa pangalan pa lang. Oo nga Pero ang hindi ko maintindihan, kung napakalakas nung puwersa ni Ahab at Jezebel, bakit isang nag-iisang propeta lang ang ipinadala para kalabanin sila? At ang unang ginawa pa ni Elijah ay pumunta kay Ahab para ideklara na walang hamog o ulan sa loob ng maraming taon maliban kung sasabihin niya. Iyan ang isang napakatalinong taktika kung susuriin natin ng maigi. Kasi hindi inatake ni Elijah si Ahab sa pamamagitan ng militar. Saan niya inatake? Inatake niya ang mismong sentro ng kanilang propaganda. Dahil pilit na ipinangalandakan ni Jezebel na si Baal ang nagbibigay ng ulan at kasaganahan, sinumbatan ni Elijah si Baal sa mismong teritoryo nito. Yung mismong spesyalidad ni Baal yung inatake niya. Correct. Ang deklarasyon ng tagtuyot ay hindi lang isang simpleng parusa. Ito ay isang direktang pagpapatunay na walang kapangyarihan si Baal sa mismong bagay na inaangkin niya ang kontrolado niya. Teka, sandali. May gumagambala sa isip ko habang binabasa ko ang mga talang ito Ano iyon? Kung si Baal talaga ang kinikilalang Diyos ng ulan at bagyo ng gobyerno noon, at meron silang libo-libong pari at propeta, bakit hindi na lang siya tinawag ng mga alagad niya para tapusin ang 3 kalahating taong tagtuyot na iyon? Ayon, isang napakahusay na katanungan yan. At dyan lumalabas ang lalim ng kahinaan ng kanilang sistema. Kasi 'di ba kung kayang magpaulan, bakit hinayang magdusa ang mga tao? Tama ka dyan. Ang kawalan ng kakayahan ng mga propeta ni Baal na magpaulan sa loob ng 3 kalahating taon, yun na yung pinakamalaking patunay na ang kanilang paniniwala ay nakasannig sa wala. Grabe yung epekto niyan sa lipunan, Isang bayang magsasaka na walang ani. Nagkaroon talaga ng matinding taggutom at krisis sa ekonomiya. Sa bawat araw na lumilipas na walang ulan, mas lalong napapatunayang inutil ang Diyos na pilit na isinusubo sa kanila ng pamahalaan. Kaya nang muli silang magkaharap ni Ahab matapos ang 3 taon, umaapaw talaga ang tensyon. Tinawag pa nga ni Ahab si Elijah na tagagulo ng Israel. Aba,
Siya pang nanisi Oo, pero hindi nagpatinag si Elijah. Buong tapang niyang ibinalik ang paratang. Sabi niya, hindi ako ang nagdala ng sakunan sa bayang ito, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama dahil tinalikuran ninyo ang mga utos at sumunod kayo kay Baal. Matapang talaga. Dito na niya inilapag ang malaking hamon, di ba? Ayun nga, pinatawag niya ang buong Israel sa bundok Carmel. Bukod sa mamamayan, pinapapinta rin niya ang 450 propeta ni Baal, pati na rin ang 400 propeta ni Asherah na personal na tinutustusan at pinapakain ni Reyna Jezebel. Pero pansinin mo ang isang mahalagang detalye riyan na madalas makaligtaan sa pagbabasa. Dumating ang mga propeta ni Baal, pero paano naman yung 400 propeta ni Asherah na paborito ng reyna? O nga, nasaan sila? Ayon sa teksto, hindi sila sumupot. Ipinapakita nito na napakatalino at mapanuri ni Jezebel bilang isang politiko. Marahil ay alam niyang may patibong sa hamong ito o naramdaman niyang mapapahiya lamang sila doon. Kaya hindi niya isinugal ang kanyang sariling hanay ng mga propeta. Ipinadala lamang niya ang pangkat ni Baal. Tama. At ang pagpili ni Elijah sa bundok Carmel ay hindi rin aksidente. Bakit nga ba sa bundok Carmel? Marami namang ibang bundok o patag na lugar kung saan pwedeng magtipon ng mga tao eh. Ano ang kahalagahan ng lokasyong ito? Kasi sa mga tala ng heograpiya, kilala ang bundok Carmel bilang isang lugar na laging luntian at malamig. Kahit na may tagtuyot sa mga nakapaligid na rehiyon, ang bundok na ito ay madalas na nakakasagap ng halumigmig mula sa dagat. Kaya pala may sapat na tubig doon. Oo, at higit sa lahat, mataas ang mga bukal ng tubig doon na hindi agad-agad natutuyo. Kakailanganin ni Elijah ang nakatagong supply ng tubig na yon para sa kanyang pinakamalaking patunay mamaya. Bukod pa rito, isa itong mataas na entablado kung saan malinaw na makikita ng buong bayan ang magiging resulta ng tunggalian. Isang perpektong lokasyon para sa isang himala. Kaya, nandito na tayo sa mismong entablado. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang lahat. Nakatayo ang lahat sa ibabaw ng bundok. Ramdam ang init ng araw at ang gutom ng mga tao. Ang bigat ng atmosfera. Sobra. Humarap si Elijah sa mamamayan at binitawan ng isang matinding tanong na tumatagos hanggang ngayon. Sabi niya, hanggang kailan kayo iika-ika sa dalawang magkaibang opinyon? Diretsahan yun. Pinapapili niya sila ng tahasan. Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, sundin siya. Kung si Baal, sundin siya. At alam mo ba kung ano ang naging reaksyon ng mga tao ayon sa teksto? Ano ang sabi nila? Walang umimik. Katahimikan. Ang katahimikang iyon ay nakakabingi at puno ng kahulgan. Sinasalamin nito ang matinding takot at pagkalito ng taong bayan. Gusto siguro nilang manigurado muna. Eksakto. Gusto nilang makita muna kung sino talaga ang may kapangyarihan bago sila pumili ng panig dahil buhay nila ang nakataya. At ang salitang ginamit ni Elijah, yung pag-iika-ika, nagbibigay ng isang napakalinaw na larawan. Paanong larawan? Isipin mo na nakatapak ka sa dalawang magkaibang bangka na naghihiwalay ng direksyon. Hindi ka makakalakad ng tuwid at tsak, babagsak ka sa gitna kung hindi ka pipili ng iisang sasakyan. Ang galing ng paglalarawan na iyon. Dahil sa katahimikan na ito, inilatag ni Elisha ang mga patas na kondisyon ng paligsahan. Ano yung mga kondisyon, Evelyn? 2 toro bilang handog, magkahiwalay na altar, may panggatong na kahoy, pero narito ang mahigpit na patakaran. Walang gagamit ng anumang panindi, walang puspuro, walang bato na lumilikha ng kislap. Mahigpit iyon. Ang Diyos na sasagot gamit ang apoy na kusang babagsak mula sa langit, siya ang tunay na Diyos. Nagustuhan ito ng mga tao. At dahil kilala si Baal bilang Diyos ng kidlat, ang pagkakaayos ng tunggaliang ito ay pabor na pabor pa nga sa kanila. Tapos pinuuna pa ni Elijah ang mga propeta ni Baal. Oo, pinauna niya. Dito natin makikita ang pag-uugali ng tao kapag desperado na. Mula umaga hanggang tanghali, tinawag ng 450 propeta ang kanilang Diyos. Ano ang mga ginawa nila? Sumayaw sila na may halong pag-iika-ika sa paligid ng altar na ginawa nila. Sumisigaw sila ng paulit-ulit na, "O Baal, sagutin mo kami." Pero ayon sa teksto, walang boses at walang anumang sumagot. At pagsapit ng tanghali, nagsimula ng mangasar si Elijah.
Grabe, ito na yata ang pinakaunang naitalang tahasang pangungutya sa isang kalaban sa kasaysayan. Talagang ininsulto niya sila eh. Oo, sabi niya sa mga pari, lakasan niyo pa ang sigaw niyo. Baka malalim ang iniisip niya, o baka pumunta sa palikuran, o baka naglalakbay, o baka naman natutulog lang at kailangang gisingin. Nakakapangilabot yun. 'Di ba? Nakakapangilabot isipin na simabihan niya ang 450 armadong propeta na baka nasa banyo lang ang Diyos nila. Bakit niya ginawa yun? Hindi ba't delikado yun? Sa kultura nila noon, ang tahasang pag-insulto sa isang Diyos ay isang krimen na may parusang kamatayan. Ang ginagawa ni Elijah ay hindi lang pang-aasar, inilalantad niya ang kahinaan ng kalaban. Bale, ipinapakita niyang walang silbi talaga yung sinasamba nila? Tama, sa pamamagitan ng pagpapamukha sa kanila na baka nakatulog o nasa palikuran si Baal, ipinapakita niya na hindi isang makapangyarihang Diyos ang sinasamba nila, kundi isang gawang isip na may limitasyon na parang tao. Para mag-isip din yung mga taong nanonood? Oo, at dahil sa matinding kahiyan at desperasyon na patunayan ng kanilang sarili, mas lalong nilakasan ng mga propeta ang kanilang sigaw. At ayon sa kanilang kaugalian, upang makuha ang pabor ng kanilang Diyos, sinugatan nila ang kanilang mga sarili gamit ang mga espada at sibat hanggang sa dumanak ang dugo sa kanilang mga katawan. Grabe, nagwala sila sa ibabol ng bundok? Literal na nagwala. Tapos, lumipas ang tanghali hanggang bandang 3:00 ng hapon, isiping mo iyon, ikaw na nakikinig. Oras ng matinding init, puro dugo, pawis at paos na mga boses, pero walang sumagot. Walang pumansin sa kanila. Matapos ang nakakabaliw na eksenang iyon, kalmadong lumapit si Elijah. Inayos niya ang isang lumang altar na nasira na. Kumuha siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 tribo ng kanyang bayan. Pagkatapos, naghukay siya ng isang malaking kanal sa paligid ng altar. At dito may ginawa siyang parang imposible. Oo, para mas lalong maging imposible ang kanyang gagawin, nagpabuhay siya ng 4 na malalaking banga ng tubig sa ibabaw ng handog at kahoy, at inulit niya ito ng 3 beses. Isang kabuang 12 malalaking banga ng tubig hanggang sa bumaha. Ng 12 bangga ng tubig. Saan nanggaling ang tubig na iyon at hindi ba iyon isang napakalaking sugal na pag-aaksya? Ayun, iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga na sa Bundok Carmel ginawa ang pagsubok na ito. Tulad ng nabanggit natin kanina, may mga nakatagong bukal doon at malapit lang ito sa dagat. Kaya may pagkukunan siya. Pero bakit kailamang basain ang kahoy? Ang mas mahalagang punto kung bakit niya itinapon ang napakahalagang tubig na iyon ay upang alisin ang anumang pagdududa. Ginawa ito ni Elijah upang patunayan na walang anumang panlilinlang na magaganap. Para hindi sabihin ng mga kalaban na nandaya siya. Tama, gusto niyang makita ng lahat na walang nakatagong baga o posporo sa ilalim ng mga kahoy na maaaring magliyab. At higit sa lahat, gusto niyang ipakitang mas makapangyarihan ang apoy mula sa langit kaysa sa anumang basang material sa lupa. Walang pwedeng magsabi na aksidente lang na nagliyab ang kahoy dahil sa sobrang init ng araw. Walang lusot, kumbaga. Nakakabilib ang malaking kaibahan ng dalawang panig. Kasi matapos ang ilang oras ng tagsisigaw, pagwawala at pagdurugo ng mga propeta ni Baal, humarap si Elijah sa kanyang basang-basang altar. Walang sigawan. Walang sayawan. Walang pananakit sa sarili. Oo, sa orihinal na wikang sinusuri natin, bumigas lamang siya ng 34 na salita. 34 lang. Oo, isang napakaiksi, kalmado at direktang panalangin. Ang buod ng dasal niya, Panginoon, malaman nawa ng mga taong ito na yon na ikaw ang Diyos at ikaw ang nagpapabalik sa kanilang puso. Bakit napakasimple ng kanyang dasal? Dahil ang tunay na kapangyarihan hindi nangangailangan ng matinding pagpapakitang gilas mula sa tao. Walang ritual, walang manipulasyon, isang simpleng pagtawag lamang batay sa isang malalim na ugnayan. Iba yung panatag di ba? Oo, ito ay naglalabas ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung bakit mas pinipili pa rin ng maraming tao noon at maging sa kasalukuyan ang komplikadong ritual kesa sa tunay na pananampalataya. Paano mo nasabi iyon?
Kasi pakiramdam ng tao, kapag naghirap sila at kapag dumugo sila ng pisikal, mas may kontrol sila sa kalalabasan. Pero inilalantad ng panalangin ni Elisha na ang totoong pananampalataya ay ang pagpaparaya ng lahat ng kontrol. Ang ganda nun. At alam mo, pagkatapos ng 34 na salitang iyon, sa isang iglap, bumagsak ang apoy mula sa langit. At hindi lang basta apoy yun. Hindi nga. Pansinin natin ang detalye ng mga saksi. Hindi lang nito sinunog ang handog, tinupok nito ang buon karne, ang basang-basang kahoy, ang mismong mga bato ng altar, ang alikabog sa paligid. At pinatuyo nito sa isang iglap ang lahat ng tubig na nasa kanal. Ganun katindi ang enerhiya. Walang natira. Nang makita ito ng mga taong kanina ay tahimik at nag-iika-ika, sumubsob silang lahat sa lupa at sumigaw, "Ang Panginoon, Siya ang Diyos! Ang Panginoon, Siya ang Diyos!" Isang napakalinaw at ganap na pagpapakita ng kapangyarihan. Wala nang puwang para sa anumang debate. Pero kung akala mo at ng ating tagapakinig na pagkatapos nito ay nagkaisa na ang buong bansa at masaya na ang lahat, nagkakamali tayo. Bakit? Ano ang sumunod na nangyari? Dahil matapos ang napakalaking agumpay na ito, nakarating ang balita kay Reyna Jezebel sa palasyo. Nagbago ba ang isip niya? Natakot ba siya sa apoy mula sa langit? Hindi. Mas lalo pa yatang nagalit. Oo. Nangako siyang papatayin niya si Elijah kinabukasan din. At sa mga sumunod na taon, patuloy pa rin ang pagiging suwail ng marami sa Israel. Bakit ganun? Ang isang pambihirang himala, gaano man kakilakilabot, ay hindi palaging sapat para baguhin ang isang bulok na sistema. Kaya't kinilanan ng magkaroon ng pagpapatuloy ang misyon. Tumpak, hindi nakasandal ang plano sa isang tao lamang. Nang dumating ang panahon upang lisanin ni Elijah ang lupa, na isa rin sa mga pinakakamanghamanghang kwento sa ating mga tala, naiwan ang kanyang lingkod. Si Elisha, tama. Oo, si Elisha. Kasi hindi dumaan sa karaniwang kamatayan si Elijah, kundi kinuha siya ng buhay paakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo habang may mga karwaheng kapoy. Napakatinding eksena. At pansinin natin na ang pangalan naman ni Elisha ay nangangahulugang, "Ang Diyos ay aking kaligtasan." Bago tuluyang kunin si Elijah, nagtanong siya kung ano ang huling kahilingan ng kanyang lingkod. At humiling si Elisha ng isang dobling bahagi ng espiritu ni Elijah. Alam mo, nung una kong mabasa ito ng mababaw, inisip ko na parang humihingi lang siya ng agimat para magkaroon ng dobling lakas sa pakikipaglaban. Ganyan din ang madalas na isipin ng marami. Pero, nang suriin natin ang batas nila noon, mas malalim pala ang kahulugan nito. Oo, hindi iyon tungkol sa paghiling ng karagdagang mahika na para sa mga kwentong bayan. Sa kultura ng mga sinaunang Hebreyo, ang dobling bahagi ay ang legal na karapatan ng panganay na anak na lalaki sa kanyang pamilya. Usaping mana pala ito. Na mula sa mga ari-arian ng kanyang ama upang masuportahan niya ang naiwang pamilya at maipagpatuloy ang pangalan ng kanilang angkan. Ang hinihingi ni Elisha, sa madaling salita, ay ang formal na posisyon bilang pangunahing tagapagmana ng misyon at mabigat na responsibilidad ni Elijah. Kumbaga, ito ay parang pagpapasa ng kahoy sa isang karera ng pagtakbo o relay. Pero humiling ka na sana ay bigyan ka ng mas mabigat na pasanin at mas malinaw na paningin para sa madilim na daan na tatahakin mo. Dahil alam mong marami pa ring ayaw makinig. Gusto niyang ipagpatuloy ang laban kahit wala na ang kanyang guro. At bilang patunay na tinanggap niya ang karapatang ito, mapapansin natin sa mga dokumento na doble nga ang bilang ng naitalang himala ni Elisha kumpara kay Elijah. Bagamat syempre, malamang marami pa silang nagawa na hindi na isama sa mga opisyal na sulat. Ngayong nakita natin ang lahat ng ito, yung pagtigil ng ulan, ang apoy mula sa langit, pati yung ipo-ipo, kailangan nating pag-iisipan kung ano ba talaga ang layunin ng mga pambihirang pangyayaring ito. Hindi lamang ito basta pagpapakitang gilas. Ano ba ang karaniwang uri ng himala na nakikita natin sa mga talata? Sa pagsusuri natin sa mga nakaraang kabanata ng kasaysayan, mapapansin natin ang iba't ibang paraan kung paano gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. May 3 uri yan. Paano yung unang uri? Yung una,
May mga pagkakataon na ang Diyos ang kusang nagpapasimula ng himala nang walang sino mang tumatawag. Tulad noong magpakita siya kay Moises sa pamamagitan ng isang nagliliyab na halaman. Oo nga, siya yung kumuha ng atensyon doon. Yung pangalawa, Ang pangalawang uri naman, may pagkakataon na inuutusan muna ng Diyos ang mga tao na gumawa ng isang pisikal na hakbang bago mangyari ang milagro. adulad nung inuutos ang mga sundalo na magmarsya ng 7 araw paikot sa pader ng Jericho bago ito gumuho. Eksakto. Kailangan munang kumilos ng tao bago sumagot ang Diyos. Pero itong nakita natin ngayon kay Elijah sa bundok, kakaiba. Ito yung pangatlong uri. Bakit kakaiba? Siya mismo, batay sa kanyang sariling pagtitiwala at pagkilala sa Diyos, ang nagpasimula ng hamon at nanawagan upang gumawa ang Diyos ng aksyon. Siya ang nag-imbita ng himala. At dyan natin makukuha ang isang napakahalagang aral. Kasi maraming dakilang tauhan sa mga tala ng kasaysayan, tulad nina Abraham, Noah, at maging si Haring David, ang hindi kailanman nakaranas na sila mismo ang nag-utos o nanawagan para magpabagsak ng apoy o maghati ng dagat. Hindi ito normal na pang-araw-araw na karanasan. Kaya pala, Ang mga ganatong klaseng matinding intervensyon ay nangyayari lamang sa mga partikular at napakakritikal na yugto ng kasaysayan. Ginagamit lamang ito kapag ang isang buong bansa ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak sa kadiliman upang gisingin sila at bigyan sila ng isang huling pagkakataon na pumili ng tama. kaya ano ba ang kahalagahan ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Dito natin ibabalik ang konsepto ng mga pagpipili ang paniniwala. Sa panahon noon ni Elijah, malinaw ang pagpipilian, ang tunay na Diyos o ang huwad na Diyos na si Baal, na nag-aalok kunwari ng yaman at ulan. Ngayon, sa modernong panahon natin, hindi na tayo tinututukan ng espada para sumamba sa isang estatwa ng Diyos ng kalikasan. Pero, bawat isa sa atin, inaamin man natin o hindi, ay may pinipiling sandigan ng tiwala. Tiwala ba sa sarili nating talino? Sa siyensya at teknolohiya na nagpapadali ng buhay? O kaya sa paramihan ng pera sa bangko? Oo, sa iba't ibang pilosopiyang nag-aalok ng mabilisang tagumpay. Ano ba ang mga makabagong baal sa buhay mo na pinagbibigyan mo ng lahat ng iyong oras, lakas at pag-asa? Kahit minsan kapag nandyan na ang pinakamatinding krisis ng buhay, wala naman silang maibigay na tunay na kasagutan. Napakabigat na tanong yan para sa bawat isa sa atin. Kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan, ang mga pambihirang pangyayaring naganap nung panahon ni na Elijah at Elisha ay hindi lamang para magbigay ng solusyon sa tagtuyot noon. Para saan pa? Ang mga ito ay binigay bilang babala sa bayan bago sila tuluyang kainin ng sarili nilang maling desisyon. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang ating sariling kasaysayan ay laging may mga babala. Kailangan lang nating makinig. Oo, hinihikayat tayo ng kwentong ito na gamitin ang ating malalim na pag-iisip upang suriin kung kanino o saan ba tayo talaga kumakapit. Ang sinusundan mo ba ngayon ay tumutulong sa iyo na tumayo ng matuwid o ito ba ang nagiging dahilan ng iyong patuloy na pag-iika-ika sa dalawang magkaibang direksyon? Napakagandang punto niyan. Upang lagumin ang ating malalim na pag-aaral ngayon, nagsimula tayo sa pagtuklas ng isang lipunang sa pilitang inilayo sa kanilang katotohanan dahil sa pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan. Nakita natin ang tapang ng isang nag-iisang lalaki na tumayo laban sa agos ng lipunan at humamon sa isang nakakakilabot na paligsahan sa ibabaw ng bundok kung saan nasunog pati ang pinakamahalagang tubig sa gitna ng tagtuyot. At nakita natin na ang pagpapasa ng misyon sa susunod na henerasyon ay patunay na hindi natatapos ang laban para sa katotohanan. Kahit na sa kabila ng pagpapakita ng matinding patunay, marami pa rin ang pinipiling manatiling bulag. Laging may mga susunod na tapat na magpapatuloy ng paninindigan. At iyan ang pinakamahalagang aspeto ng pagpili natin ng ating sariling paniniwala. Bago natin tapusin ang ating malalim na pagsusuri para sa araw na ito, nais kong iwan na sa iyo ang isang huling kaisipan. Pag-isipan mo ito ng maigi.
Nang bumagsak ang nakakapasong apoy mula sa langit, sumigaw ang libu-libong tao sa bundok na naniniwala na sila sa tunay na Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumalik din sila sa dati, di ba? Oo, tulad ng nakita natin sa mga tala, bumalik din ang kaharian sa kanilang pagiging suway at pagsuway. Ipinapakita nito na minsan, kahit gaano pa kasindak-sindak ang isang himalang makita ng iyong dalawang mata, hindi nito kayang tuluyang baguhin ang puso ng isang tao kung hindi niya ito paninindigan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Kailangang paninindigan araw-araw. Kaya naisip ko, hindi pala ang apoy mula sa langit ang pinakamalaking himala doon sa bundok, kundi ang katapatan at matinding tapang ni Elijah na manindigan para sa totoo, kahit napakiramdam niya sa mga sandaling iyon ay siya na lang ang mag-isa ang natitira laban sa buong mundo. Napakalalim niyan. Kaya tatanuin kita na nakikinig sa amin ngayon. Paano mo ipinaglalaban ang mga katotohanang pinaniniwalaan mo kapag pakiramdam mo ay ikam na lang ang nag-iisang natitira sa silid? Isang napakalalim na hamon na dapat nating dalhin at pagnilayan sa ating araw-araw na pagbangon at pagpapasya. Iyan ang kabuuan ng ating malalim na pagsusuri para sa araw na ito. Inaasahan namin na mas marami kang napulot at napag-isipan dito kaysa sa isang buong araw ng pag-upo sa loob ng isang silid-alan. Patuloy na magbasa, patuloy na magtanong, at higit sa lahat, huwag matakot na manindigan para sa kung ano ang totoo. Hanggang sa muli naming pagsisid sa kasaysayan.